Dear Amihan Stories presents Ang Bilyonaryong Squatter, written by Labrin. Sir, ito na lahat ng kailangan mo pagpunta ron. Nagawa ko na rin ang documents na hinihingi mo. Anong sekretary ni Damon na si Rita, saka inabot sa kanya ang files. Sir, hindi naman sa nangingialam pero sigurado ka ba sa gagawin mo? Tanong ni Rita sa kanya. Ilang taon mo na akong kasama, Rita? Simula pa yata nang mamatay si ate, nagtatrabaho ka na para sa akin. Sa tingin mo ba, bibitawan ko na lang ang lahat? Balik tanong ni Damon. Napansin niya kung paano humugot ng malalim na hininga si Rita, kaya napailing na lang siya. Binuksan niya ang file na ibinigay nito sa kanya. Tinitigan niya litrato ng isang magandang babae. She's out of his leg. Matangos ang ilong, chinita, at manipis sa mga labi. Walang kaduda-dudang maganda. Kaso nga lang, ang makapal na kilay nito ay parang kayang manakot ng kahit na sinong lalaki. Maganda ka sana kung sa maayos ka lang na pamilya napunta. Pulong niya. Pinasa niya pa nakasulat na description ng babae. Napaangat ang isang sulok ng labi niya nang mabasang wala pa itong nagiging nobyo. Paano ba yan? Mukhang minalas ka sa buhay at wala kang ibang choice kundi ang kumagat sa pain. Gagawin kong masaklap ang pinakamasasayang araw mo. Sa kabilang banda ay excited na isinara ni Rashta ang hawak na folder. Napangiti na lang siya na makitang pirmado ng papeles ng bago niyang kliyente. For the first time in her life, she felt contented. Yana, lalabas muna ako. Kapag may tumawag, pwedeng pakisagot mo na lang? Ma'am, paano kapag ang tita mo na naman ang tumawag? Ano sasabihin ko? Kamot-ulong tanong ng kanyang sekretarya. Sabihin mo nasa labas ako at may importanteng kakausapin. Ano pong isasagot ko kapag sinabi niyang ikaw ang may-ari ng kumpanya kaya dapat hawak mong oras mo? Muling tanong nito. Napangiwi na lang si Rashta. Hindi naman ibig sabihin na ikaw may-ari ng kumpanya ay magiging petiks ka na lang sa trabaho. At saka hindi pa sobrang stable ang kumpanya, no? Komento niya sa isipan. Basta, ikaw nang bahala magrason sa kanya. Basta yung kapanipaniwala ha. Kung sabihin ko na lang kaya na ayaw mo silang kausap para hindi niya pinuputakti ng tawag ang telepono. Ani Yana. Napairap na lang siya. Kung tutuusin ay iyon talaga ang gusto niyang gawin. Ngunit dahil sa sobrang taas ng pride ng isang Rashta Segovia, ay wala siyang balak na ipakita sa kanyang mga kamag-anak na apektado pa rin siya sa mga ito. Sabihin mo na lang sa kanya na ako na lang ang tatawag. Alis na ako. Bilin niya at saka lumabas mula sa opisina. Sa loob ng 5 taon ay masasabi niyang nakuha niya ng tiwala at respeto ng kanyang mga tauhan. Nang duman siya sa pasilyo ng building, ay halos yumuko ng ibang staff sa kanya. Hindi ko alam kung paano nila nasabing masungit ako, samantalang hindi ko naman sila nakakausap. Pero okay na rin ang ganito para may gap ang relasyon namin. Anya sa isip. Pagkasakay ni Rashta sa pulang kotse, ay muli niyang tinignan ang sarili sa salamin at dinagdagan ng pulang lipstick sa kanyang labi. Nagtungo siya sa isang restaurant para kitain ng lalaking nanligaw sa kanya ng halos 5 buwan na. Ngunit sa alanganing daan ay bigla na lang tumirik ang kanyang kotse. Sumobra naman yata ang swerte ko ngayong araw at pati kotse ko. Hindi na kasama. Inis na turan niya at sinipat ang kanyang relo. 20 minutos na lang at paniguradong late na siya sa date niya. Lintik na yan. Pati signal ng cellphone wala. Tinignan niya ang paligid ng highway. Walang masyadong dumadaang sasakyan. Wala siyang nagawa kundi ang lumabas ng sasakyan. Naku naman, paano ka naman nasiksikan ng pako? Pinuksan niya ang likuran ng kotse para kunin ang ekstrang gulong. No choice sa ganito. Lalabas talagang pagkalalaki mo kapag kinakailangan ng sitwasyon. Pulong niya sa kabinuhat ang gulong pababa at kinuha ang jack. Miss, napalingon si Rashta na makarinig ng boses sa likuran niya. Agad niyang hinigpitan ng hawak sa jack. Chill, mag-aalok lang naman ako ng tulong. Anang lalaki. Kasi nakasuot ka ng pencil cut skirt tapos parang galing ka pang opisina. Hindi bagay sa'yo maging mekaniko. Walang nagtanong. Masungit pala talaga. Rinig niyang bulong na lalaki na bigla na lang umiti sa kanya.
Napakasinungaling niyang tao kung sasabihin niyang pangit ang lalaking kaharap niya. Dahil sa totoo, kung wala lang siyang lalaking kikitain ngayon, ay baka nahingi niya na ang number nito. Iyon nga lang ay natatakot siya sa aura nito dahil mukhang babaero. Miss, nakikinig ka ba? Sabi ko ako na. Sambit nito na nakapagpabalik ng kanyang atensyon. Siguraduhin mo lang na hindi ka carnapper dahil may CCTV ang kotse ko at may tracker to sa opisina. Kaya kung mamamatay ako, alam agad ng pulis kung sinong huhulihin. Seryosong banta niya bago iniabot ang jack na hawak. Huwag kang mag-alala, wala akong balak na pumatay ng tao. Tutulungan lang talaga kita. Nakangiting sagot nito. Pumalik si Rashta sa driver's seat nang maisara niya ang trunk. Pinagmasdan niya mula sa side mirror ang ginagawa ng lalaki. Siguro, construction worker ang isang to. Parang batak sa pagbubuhat. Ang lalaki ba naman ng biceps at ang abs? Pumabakat sa matibis sa t-shirt. Pero ang looks, mukhang alagang derma. Wala man lang pores. May ganun bang construction worker? Panunuri niya sa lalaki sa isip. Napalingon ito sa kanya at nag-init ang kanyang pisngi dahil nahuli siya nitong nakatitig sa abs nito. Nakangiti pa ito nang lumapit sa kanya, kaya in-start niya ang sasakyan. Mukhang magandang view mo kanina. Nakangising tura ng lalaki. What? Tinitingnan kong gulong na inaayos mo, no? Kaya pala nung inangat kong damit ko, nakasunod ka ng tingin. Natatawang sabi nito. Napalunok ng alanganin si Rashta at pilit na pinaseryoso ang kanyang mukha. Ayos na bang gulong? Yes, ma'am. Pagkano? Hindi pera ang kailangan ko. Lumapit ang mukha nito papalapit sa kanya, kaya naibato niya ang hawak na pera at inapakan ng gas ng sasakyan. Ilang beses siyang napamura sa kanyang isipan habang sunod-sunod ang lagabog na nararamdaman niya sa kanyang dibdib. Sa dami ba naman ng manyak sa mundo? Bakit naman may gwapo pang nadamay? Ipinilig niya na lang ang kanyang ulo na sumagi sa kanyang isipan kung gaano kabango ang lalaki kahit napawis ito. Perfume bang pawis niya? Ay! Bakit ko ba iniisip yun? May date ka ngayon, Rashta. Parang tangang paalala niya sa sarili. Inayos niya ang sarili bago lumabas mula sa sasakyan. Pagpasok niya sa restaurant ay agad siya namukhaan ng mga staff. Sino ba namang hindi makakaalala sa kanya? Kung sa loob ng 1 taon ay nakakatatlo hanggang 5 lalaki ang nadadala niya roon. Sabihin na nilang malandi, wala akong pake. Hindi pagiging malandi ang kilalanin at bitawan ng isang tao kung hindi ka naman komportable sa ipinapakita niya sa'yo, no? Kahit dating season pa lang. At saka itong paborito kong restaurant, no? Paliwanag niya sa isip kahit wala naman ang hihingi ng paliwanag niya. Why are you late? Kalmadong tanong ni Evans, ang kanyang kadate. Naupo muna siya bago sinubukang ngumiti sa binata. Nasiraan ako ng kotse sa daan kaya. Hindi ka ba interesado sa akin, Rashta? Pwede mo naman sabihing hindi. Tila naiinis na wika nito. Hindi siya pwedeng mawala sa akin. Ani Rashta sa isipan. Totoong nasiraan ako, kaya ako na late. Sorry talaga. Hindi ito nagsalita kaya nagsimula na lang silang kumain. Naka-order na ito pagdating niya. Iniisip niya kung paano manuyo ng isang lalaki para naman makabawi siya kay Evans. Ngunit tatapos na lang ang kanilang pagkain, ay hindi nagsasalita ang binata. Hindi na kita mayatin sa kotse mo. Nag-message sa akin ng dad ko. Kailangan niya raw ako sa trabaho. Walang ganang sabi ni Evans. Napatango na lang si Rashta dahil hindi naman niya inaasahang ihahatid pa siya nito sa kotse. Ngunit minsanan niya pa itong nilingon. Evans, makakapunta ka naman sa party, di ba? Let's see. Tugon nito. Napatango na lang siya at dumiretso sa sariling sasakyan. Naku naman, mukhang magbaback out pa si Evans. Lalo lang akong kukulitin ni tita. Magpadala kaya ako ng flowers sa opisina niya. Hindi pwedeng wala akong date kundi pagpepyesahan na naman ako sa party na yon. Litanya niya. Sa mga sumunod na araw ay walang ibang tumatakbo sa isipan ni Rashta kundi ang makahanap ng panibagong kliyente. She has this target, the Montalvo. Pero alam niya suntok sa buwan na magkaroon ng kliyente kahit isa lang sa pamilya ng mga yon. Ma'am, nandiyan na po si Miss Olivia. Alanganing wika ni Yana. Napahilot na lang siya sa sentido at isinara ang laptop. Bumukas ang pinto at iniluwa ang nakakairita niyang pinsan. I see. Hindi ka pa rin nagbabago. Kaya ka tumatandang dalaga dahil nakangudngud ka lang sa opisina na to. Paunang wika ni Olivia.
Ano namang mapapala ako kung panay ang punta ko sa mga parties na pinupuntahan mo? Hindi mo ba nakita kung ilang tao ang dinaanan mo kanina? Lahat ng mga yon, nakadepende sa kumpanya. Lahat kami may kailangan trabahuhin, Olivia. Chill! Daig mo pa si tita kung makapag-lecture ka. Pumunta lang naman ako para i-remind sa'yo na malapit ang party natin. Huwag mong kalilimutan magdala ng +1 ha? Nakangising sabi pa ng pinsan niya. Hindi makakarating ang +1 ko. Nasa business trip siya. Pagsisinungaling niya. Kumunot ang noon ni Olivia at mas lalong lumapit sa mesa niya. Ibig mo sabihin, may boyfriend ka na? Bakit? Akala mo ba walang naniligaw sa akin? Natatawang tugon niya rito. Hindi lang ako interesado kaya hindi ako nag-entertain pero dahil mapilit kayo at basehan nyo ng success ay lalaking mayaman, huwag kang mag-alala. I got the hottest guy in town. Yabang lang ba yan? Kung hottest guy yan, bakit mo tinatago? Oh my, huwag mo sabihin, nag-iimbento ka lang, Rashta. Ang iinis ni Olivia. Nakangiti lang si Rashta kahit na ang kamay niya ay nakakuyom na sa ilalim ng mesa. Hindi ako ikaw para gumawa pa ako ng kwento. I can have anyone I want because I am the standard. Well, edi dalhin mo sa event. Huwag ka rin mag-alala dahil ipapamalita ako sa kanilang may boyfriend kang bilyonaryo. Ani Olivia at nagmamadaling lumabas mula sa kanyang opisina. Agad na lumapit sa kanya si Yana nang makaalis ang atribida niyang pinsan. Ma'am, akala ko ba wala na kayo ni Sir Evans? Nagpadala si Evans ng mensahe nitong nakaraan lang. Pinapasabi nitong sawa na ito sa paghihintay at pakikisama sa kanya, kaya ihihinto na nito ang panliligaw. Siya talaga naiisip kong dalhin sa event dahil ilan sa pinsan ko may gusto sa kanya. Pero hindi ko naman siya type kaya hindi ko na rin pinilit. Napahawak na lang siya sa kanyang batok. Hanapan mo nga ako ng boyfriend. Ma'am? Kulit na tanong ni Yana. Yana, ilang taon na tayong magkasama? Bukod sa'yo, wala na akong makakausap. Kaya ikaw lang ang mahingan ko ng tulong. Hanapan mo ko ng boyfriend bago ang event namin. Wika niya. Bakit naman kasi napakamaldita mo, ma'am? Hindi mo naman talaga dapat problema ang pag-boyfriend kaso minsan. Ang ugali mo ang problema. Nakangibing tugon ni Yana. Napaangat ang isa niyang kilay. What? Sorry, ma'am. Magkaibigan tayo kaya nagsasabi lang ako ng totoo. Hayaan mo, maghahanap ako. Update na lang kita kapag meron na. Mag-send ka ng qualifications. Wala naman ako ibang qualifications. Edukado, mukhang bilyonaryo, gwapo, at susunod sa utos ko. Pinalnaturan niya. Napatitig si Rashta sa litrato ng mga lalaking nakausap ng kanyang sekretarya. 4 na araw na lang bago ang event, pero problema pa rin niya ang boyfriend. Wala bang yung may itsura naman? Alanganing tanong ni Rashta. Wala talaga, ma'am. Merong kakilala yung boyfriend ko kaso hindi ganong edukado. Iniabot ni Yana ang litrato sa kanya pero hindi niya inaasahan na mukhang naroon. Yan, ma'am. Mabait naman daw po yan. Sure akong hindi mapagkakamalang mahirap yan kapag nabihisan. Napaisip na maigi si Rashta sa magiging desisyon niya. Kapag iniharap niya mga lalaki may ibubuga pagdating sa edukasyon pero pangit ang itsura, paniguradong pagtatawanan lang siya ni Olivia. Kung hindi na sana ako nagsalita at nagmayabang, di sana hindi ako nahihirapan ngayon. Kastigo niya sa sariling isip. Ano, ma'am? Untag sa kanya ni Yana habang nakatitig din sa litrato. Alam mo ba kung saan nakatira ang isang to? Iyamot na tanong niya. Samantala, naliligo pa si Mon nang makarinig siya ng malakas na katok mula sa labas. Ma'am, kalma lang, baka masira ang pinto. Masisira talaga to dahil bulok na. Natanong mo ba talaga sa boyfriend mo kung dito ba talaga nakatira yung kaibigan niya? Rinig ni Mon ng mga boses galing sa labas, kaya kahit na hindi pa siya nakapagdadamit, ay binuksan niya na ang pinto. Nagsabit na lang siya ng isa pang tuwalya sa upper body para takpan ang kanyang dibdib at tiyan. Sisiraan niyo bang pinto? Sabay na napaawang ang labi ng dalawang babaeng nakasuot pa ng damit pang opisina. Napangisi na lang siya na makita ang pamilyar na dalaga. Anong masamang hangin ang nagdala sa'yo rito, Miss Matapobre? Ba't talagang... Inis na bulales ng babae ngunit inawat ng kasama nito. Ikaw ba si Mon Binulaslas? Ako nga pala si Yana, ang girlfriend ng kaibigan mong si Kael. Ito naman ang boss ko, si Miss Rashta Segovia. Nakausap ka naman na ni Kael, hindi ba? Namumula pa ang pisngi na babaeng nagpakilala sa kanyang Yana. Nakausap nga ako ni Kael, pero hindi naman yung sinabing may darating na magde-demolish ng inuupahan kong bahay. Sarkastikong tugon niya.
Alanganing napangiti sa kanya si Yana habang si Rashta naman ay inis na nakatingin sa malayo. Pasensya ka na, medyo mainit kasi dito sa labas. Ani Yana. Hindi na kami magpapaligoy-ligoy pa. Kailangan ko ng serbisyo mo. Madali lang ang gagawin. Sandali, misungit. Pwedeng magdamit muna. Putol niya kay Rashta. Nahalata niyang hindi ito sanay na pinangungunahan dahil namumula mukha nito na para bang sasabog na anumang oras. Ah, oo sige, magbihis ka na muna. Hihintayin ka namin. Sagot ni Yana. Anong pinagsasasabi mo, Yana? Kanina pa tayong pinagtitinginan ng mga tambay diyan sa labas tapos maghihintay na naman tayo. Nasaan na bang folder na dala mo? Ipapirma muna at na makaalis na tayo. Iritabling bulong ni Rashta na abot sa pandinig ni Mon. Bumulong ka pa talaga ah. Natatawang komento niya. Nakalimutan ko kasi ang folder, ma'am. Pasok ka muna sa loob ng bahay ni Mon tapos kunin ko na lang yung folder sa kotse. Sanay naman ako rito kasi taga rito si Kael. Paliwanag ni Yana. Ano? Iiwan mo ko sa lalaking to? Hindi makapaniwalang tanong ni Rashta. Oh, bakit? Ikaw naman ang nagpunta dito, di ba? Anong inarte mo? Tignan mo nga yung pag-uugali ng isang to. Tara na, umuwi na tayo. Inis na baling ni Rashta kay Yana. Ma'am, ipagpaliban muna natin ang pride mo, okay? Kailangan natin to. Ngayon ka lang magtitiis kaya bawasan mo muna ang pagiging maldita. Kiit ni Yana at humarap sa kanya. Mon, okay lang naman kung papasok si Ma'am Rashta, di ba? Niluwagan niya bukas ng pinto at pinapasok ang dalaga. Umalis naman agad si Yana kaya naiwan siya kasama ang babaeng walang kasungit-sungit. Wala bang ipis dito? Tanong sa kanya ni Rashta. Huwag kang mag-alala. Ako mauunang kumagat sa'yo bagong ipis. Pangasar pa niya. Hindi naman siya nabigo at pinanlisikan na siya ng mga mata ni Rashta. Menopause ka na ba? Di ka na mabiro ah. Mukha ba ako nakikipagbiruan? Malay ko sa'yo. Pilosopon sagot niya. Sandali, magdadamit ako. Agad niyang napansin kung gaano ka mainipin ang dalaga at nang makita siya nito ay agad na nagbaling ng tingin sa kung saan. Akala ko ba magdadamit ka? Napipikong tanong nito. Nakadamit na nga. Bakit? Ngayon ka lang ba nakakita ng abs? Libre hawak kung gusto mo. Hindi ka ba talaga titino? Napipikon na ako sa kayabangan mo ah. Hindi ba? Mas nakakapikon kung may babae kang tutulungan tapos imbes na magpasalamat, hahagisan ka ng pera sa daan. Pagpapaalala niya rito. Mukha ka kasing manyak. Diretsang sagot nito. Ako, manyak. Ang ganitong itsura, mangmamanyak. Pagyayabang niya. Kung naatra ka sa akin, pasensya na dahil malakas talaga ang sex appeal ko. Tumayo si Rashta at nagmarcha palabas ng bahay. Pikon. Inisasambit ni Mon sa isipan. Agad niyang hinabol si Rashta at hinawakan ng kamay nito. Saan ka pupunta? Alam mo bang palabas dito? Wala akong pake. Hindi ko matitiis na makausap ka kahit isang oras lang. Ganon? Di sige. Lumabas ka mag-isa para mapagtripan ka rito. Kitang-kita pa naman yung mapuputing hita mo. Hita mo pa lang, ulap na ng mga tambay. Anya bago tinalikuran ng dalaga. Pero hindi nagtagal ay naririnig na niya ang yabag ng takong nitong kasunod sa kanya. Ang taas ng tingin sa sarili. Panay naman ang hingi ng tulong. Pulong niya. Nilingon niya ito at kung nakamamatay ang tingin, malamang ay bumagsak na siya sa sahig sa sama ng tingin nito sa kanya. Oh, akala ko alis ka na misungit. Hindi ito nagsalita at nauna nang pumasok sa bahay niya. Napailing na lang siya sa ugali nito, ngunit sumunod din. Nakakaintindi ka ba ng English? Bigla itanong ni Rashta. Medyo. Nakakapagsalita ka naman ba ng English kahit papano? Muling tanong nito. Why? Do you like me to speak English in your likes? Tanong niya na agad na ikinangiwi na mukha ni Rashta. Hindi ako marunong mag-Ingles. Nasa Pinas tayo, kaya dapat mahal natin sarili nating wika. Huwag ka nalang magsalita kapag magkasama tayo doon. Kapag nakapagmano na ako sa tita ko, aalis agad tayo. Ganun lang kasimple ang trabaho mo. Naintindihan mo ba? Lumapit siya rito para patayin ang ipis sa likod ng lumang sofa. Dahan-dahan ang kanyang naging kilos pero bigla siya nakaisip ng kapilyuhan kaya nanlaki ang mga mata ni Rashta. Anong ginagawa mo? Tanong nito habang nakatitig sa nakabalandra niyang abs bago ibinalik sa labi niya ang tingin. Huwag ka maingay. Saglit lang to.
Mapang-akit na wika niya at kinuha ang kahoy sa likuran nito. Napahagalpak siya ng tawa nang magulat ito dahil sa paghampas niya sa ipis. Alanganin ang kanyang pwesto kaya mukha siya nakayakap sa dalaga kahit na nakatungkod ang kamay niya sa gilid nito. Sira ulo ka! Inis na hinampas ni Rashta ang dibdib niya kaya napangisi siya. Wala ka talagang modo! Walang modo pero munti ka nang pumikit kung hindi ka pa nakarinig ng hampas. Gusto mo bang halikan kita, Madam Rashta? Ma'am, rated SPG ba yung ginagawa niyo? Kulat na tanong ni Yana habang palipat-lipat ang tingin sa kanilang dalawa. Lumipas ang 4 na araw nang halos hindi napapansin ni Rashta. Napabalik na lang sa alaala niya ang problema ng tumawag sa kanya si Olivia. Dahil sa senaryong nangyari sa kanila ni Mon, ay umalis agad siya sa bahay nito at inalis na sa isipan niya ang plano i-hire ito bilang nobyo. Di bali nang mapahiya dahil walang boyfriend. Kesa naman magsama ako ng lalaki tapos ipahiya niya lang lalo ako. Anya sa sarili. Ma'am, sure ka bang hindi mo na siya isasama? Tanong ni Yana. Ayoko. Pinal na sabi niya. Umuwi ka na rin ng maaga para makapagpahinga ka. Sa Lunes mo naisipin ng mga emails para sa bidding. Umalis siya ng opisina at dumiretso pa uwi sa sariling bahay. Namatay na maaga ang kanyang ina samantalang lumaki naman siyang kasama ang mapagmahal na ama. Pero sa edad niyang 15 anyos ay nagkasakit ang papa niya. Sinubukan niyang lapitan ng ilang kamag-anak ngunit ni isa ay wala nagbigay ng tulong. Kaya naman ang pumanaw ang kanyang ama ay isinumpa niyang hindi na siya maghihirap pa. Kung tutuusin, hindi ko na kailangang pumunta sa party dahil noon pa man, hindi na ako kabilang sa pamilyang yon. Pero panigandalo ko dahil sa walang kwentang pride na meron ako. Wika ni Rashta habang nakatitig sa sariling refleksyon sa salamin. And I will continue showing them that I am above them. Nang batang hindi nila tinulungan nun, ay hinding-hindi mangangailangan ng tulong nila kahit na kailan. Kinuha niya ang purse nang matapos siya mag-ayos at dumiretso sa party. Napabuntong hininga siya bago bumaba mula sa kotse. Paniguradong panibagong serye na naman iyon ng pakikipagplastikan. Rashta! Mabuti naman at nakarating ka! Nakangiting bati ni Ami, pinsan niya. Luckily, hindi pa naman nabubura sa memorya ko ang daan papunta dito. Sagot niya. Excuse me? Wika niya pa at hinanap ang kanyang tiyahin. Napakaraming bisita na hindi naman kamag-anak. Family gathering ba talaga to? Sa isip-isip niya. May sweet as Rashta! Bati sa kanya ni Venny, ang kanyang tiyahin. Lumapit naman siya para bumeso rito. Oh, tita, long time no see. Kumusta na po? Ito, lalong gumaganda. Oh, I heard kasama mo ang boyfriend mo. Nasaan na siya? Tanong nito sa kanya. Imbis na, kamustahin ang kalagayan ko. Basta una niya pang tinanong paglalandi ko. Samantalang noon, lagi ko naririnig sa kanya na mabubuntis ako ng maaga at mapapariwara ang buhay. Komento niya sa isip. Pinilit niyang napangiti sa kanaupo sa tabi ng kanyang tiyahin. Isa nga po yun sa iniisip ko. Hindi kasi siya makakapunta. Ang sabi niya sa akin, susubukan niya kasi nasa ibang bansa pa siya para sa negosyo. Business trip ba talaga o imagination lang ang boyfriend mo, Rashta? Naglakad papalapit sa kanya si Olivia kasama si Ami. Here they go again. Tampulan na naman siya ng sobrang atensyon na hindi niya naman hinihingi. Pero sa pagkakataong iyon, ay mas maraming bisita na hindi naman nila kamag-anak. Masama to. Mukhang alam ko na kung bakit napakaraming bisita na hindi naman namin kamag-anak. Sinusubukan nilang sirain ang credentials ko sa posibleng investors ko. Ang masakla pa, mukhang halos lahat ng nandito ay kapareho ko ng linya sa negosyo. Ngit-ngit niya sa isip. Is that true, Iha? Hindi mo kailangang magsinungaling para lang sa boyfriend na matagal mo nang pinapangarap. Alam ko mahirap ang magkaroon ng depression, pero sana naman, hindi umabot sa puntong nag-i-illusion ka ng kung ano. Paniguradong maapektuhan ang negosyo mo, pati ang magiging kliyente mo kapag nagtuloy-tuloy ang ganyan. Tila naaawang sambit ng kanyang tita Venny. Sabi na. Komento niya sa isipan. Mali ka, tita. He is real. In fact, isa siya sa nag-aasikaso ngayon ng malawakang expansion para sa negosyo ko. Rashta, huwag mo nang dagdagan ng kasinungalingan mo. Tanggap ka naman naming mga kamag-anak mo. Pero kung totoong sinasabi mo, pwede mo namang ipakita sa amin ang picture nitong multi-billionaire na sinasabi mo. Udyok pa ni Olivia.
Sa isip ni Rashta ay sinasakal niya na ang kanyang pinsan. Dahan-dahan niyang inilabas ang cellphone kahit wala naman talaga siyang ipapakita. Anong gagawin ko? Hindi ako pwedeng mapahiya sa kanila. Aniya sa isip. Oh, I'm sorry for being late, baby. Napalingon siya sa kanyang tagiliran nang may braso lumingkis sa kanyang bewang. Alanganin siya napalunok sa hindi inaasahang bisita at nagtatakang napatitig sa guwapong mukha nito. Mukhang nasorpresa kita. Nakangising wika ni Mon. Aminin man ni Rashta o hindi, ay iba sa pandinig niya ang husky na boses ng binata kapag nagsasalita ng Ingles. Para bang sanay na sanay ito sa ganoong lingwahe. Akala ko ba hindi ka makakarating? Sabi mo busy ka. Umarte siyang nagtatampo. Sabi ko naman sa'yo, pupunta ako. Ikaw lang naman na nag-i-insist na huwag na akong pumunta. Sagot ni Mon habang nakatitig sa kanyang labi. Lumayo ito ng bahagya at pinakatitigan siya mula ulo hanggang paa. Bigla tuloy siyang pinanindigan ng balahibo na lumawak ang ngisi dito. Paano ko ba naman hahayaang hindi ka makita kung alam kong paghahandaan mong event na to? You look wonderful tonight, baby. Ikaw bang boyfriend ni Rashta? Tanong ng kanyang tiyahin. Noon lang napansin ni Rashta na halos lahat ay manghang nakatingin kay Mon. Napangisi na lang din siya sa isip at yumakap sa binata. The one and only, Tita Venny. Isang bagay lang naman ang pwedeng patunay na boyfriend mo nga yan. Knowing you, Rashta? Panunuya ni Olivia at tinitigang maigi si Mon. Kung talagang boyfriend ka niya, bakit hindi mo siya i-kiss sa lips? Wala namang masama roon, di ba? Hindi na kailangan. Agad na sagot niya. Are you still making a fuss, Olivia? Kakagaling lang sa ibang bansa ng boyfriend ko tapos gusto mong pagpiestahan siya rito? And a kiss? Hindi niya gustong public displays at pakiusap. Respetuhin mo yan. Stop being immature. Ayaw niya o ayaw mo dahil hindi mo naman talaga siya boyfriend? O sisa naman ni Ami. Hindi namin kailangang patunayan ng anuman sa inyo. Mahal namin ang isa't isa. Kaya walang napahinto si Rashta sa pagsasalita nang kabigin siya ni Mon at pagdikitin ng husto ang katawan nila. Namimilog ang kanyang mga mata dahil sa gahiblang distansya nila. Let's do it, baby. Malambing na wika na lalaki. Just a kiss anyway. Parang umikot bigla ang kanyang mundo nang dumampi ang mainit na labi ni Mon sa kanya. Napakapit pa siya sa bewang nito nang maramdamang hindi lang iyon simpleng halik dahil malalim yon. Napapikit na lang siya dahil sa kakaibang sensasyong nararamdaman niya. You are perfect, baby. Nakangiting sambit ni Mon matapos ang ilang segundong paghalik nito sa kanya. Muli pang kinintala nito ng halik ang kanyang labi bago humarap sa mga tao. Is that enough? Gusto ko pa sanang tagalan kaso ayokong mailang ang girlfriend ko sa ibang bisita. She doesn't like this public display of affection. Napatitig si Rashta sa kamay nilang pinagsiklop ni Mon. Everything was her first time. Noon pa man ay nandidiri na siya sa laway ng ibang tao. Ayaw na ayaw niyang nakikiinom sa baso ng may baso. Kaya hindi niya naisip na mahalikan siya ng ganoon ng gabing yon. Mahal mo talagang pamangkin ko, iho? Mapanuring tanong ng tiyahin niya. Pilit niyang itinago ang kabang nararamdaman nang iniangat ni Mon ang baba niya para magkatapat ang tingin nila. Hindi ko alam kung paano at kailan nag-umpisa ang lahat. Ma-attitude kasi tong isang to. Parang isang paderang binangga ko nung gustuhin ko siya. But I believe that it's worth it. Sagot ni Mon. Hindi mo pa rin nasasagot ang tanong ni tita. Do you really love Rashta? Singit naman ni Olivia. I think, nasagot naman na ng boyfriend ko ang tanong na yan. Dumiretso siya rito galing ibang bansa para lang hindi ako mag-isa. At kung tatanungin niyo siya sa parehong tanong, sapat ang halik bilang pruweba. So, if you will excuse us, gusto ko sanang masolo muna ang boyfriend ko. Ani Rashta sa kahinilang kamay ni Mon bago pa may makapag-react sa mga bisita. Umakyat sila sa rooftop ng mansyon. At bago makarating doon, ay kumuha pa siya ng 3 bote ng alak at ipinahawak ang mga iyon kay Mon. Ako palang first kiss mo, misungit. Tanong ni Mon. Napairap na lang siya sa ere. Ano bang pake mo? Huwag mo nga akong tarayan. Aba, kundi dahil sa akin baka napahiya ka na kanina. Pangasar pa ni Mon.
Pinaningkitan niya ito ng mga mata. Saan mo natutunan ng mga English na sinabi mo kanina? Kay Kael, nag-practice kaming dalawa. Sagot nito. Anyway, thank you sa pagpunta ha. Anong thank you? May bayad yon. Gawin mong 15,000 ang bayad. Ha? Anong 15,000? Kulat na tanong niya. Hinalikan kita, plus yumakap ka pa sa akin. Ang kapal mo rin naman talaga, no? Pasalamat ka nga, nahalikan mo ako. Inisasabi niya sa kabinuksan ng isang bote ng alak. Ikaw ang magpasalamat kasi hinalikan kita. Paselan kaya ako. At saka mukha namang na-enjoy ng viewers ang napanood nila. Lalo ka na. Nakangiting wika nito. Lalong sumama ang lasa ng alak sa dila ni Rashta dahil sa kanyang naririnig. Ipokpok ko kaya sa ulo mo tong bote. Nang-iinis ka ba? Anong lalo na ako? Huwag mo nang i-deny, baby. Alam ko namang munti ka nang tumugon ng halik sa akin kung di pa ako tumigil. Laking pasasalamat talaga ni Rashta at bahagya lang ang liwanag sa pwesto nila dahil ramdam niya ang pag-init na magkabilaan niyang pisngi. Pumunta ka na nga lang sa opisina bukas at babayaran kita. Itiko mo lang yung bibig mo. Tiko naman ito. Binibiro lang kita para hindi mo kang Biyernes Santo yung mukha mo. Ang ganda pa man din ng ayos mo ngayon. Mapagkakamalan kang diwata kung hindi ka lang magsasalita. Hindi na siya nagsalita at nilaklak na lang ang alak na hawak. Hindi niya na rin pinansin si Mona, nakatitig lang sa kanya. Bakit mukhang kaaway ka na lahat? Ganon ba talaga kasama ang ugali mo? Tanong ni Mona na nakapagpangiti sa kanya. Siguro. Nasaan ang parents mo? Itinuro niya ang dalawang bituin sa langit. Nandun sila. Nasa malayo at nakabantay sa akin. Kaya siguro sila ganun sa'yo dahil wala nang magulang mo. Hinuha ni Mon. Napangiti na lang si Rashta at inagaw sa kamay ni Mon ang pangalawang bote. Mali ka. Sinisisi ni na tita si Papa dahil namatay agad si Mama. Mayaman ang mama ko, samantalang pobre naman si Papa. Hindi naman kasalanan ng tatay ko na nagkasakit sa puso si Mama. Hindi ko naiintindihan. Kung mayaman ang mama mo, bakit hindi niya ipinagamot ang sarili niya? Tanong ni Mon. Nagalit ang lola ko kasi si Papa ang pinakasalan ni Mama. Inalisan ng mana si Mama kaya nagsumikap si Papa. Kinuha ni Mon ang pangatlong bote sa kamay niya. Tama na yan, lasinggera ka palang babae ka. Umuwi na tayo dahil bukas may trabaho pa ako. Tinulungan siya nitong makatayo kahit na pinagpipilitan niyang hindi siya lasing. Kaya laking gulat niya nang buhatin siya nito pababa. Agaw pansin silang dalawa. Hindi na lang siya nagsalita at yumakap na lang dito. Teka, paano ka pala nakarating dito? Tanong niya nang nasa loob na sila ng kanyang sasakyan. Hinatid ako nina kay Latyana. Nito saka tinanggal ang jacket at ipinasuot sa kanya. Hindi niya na namalayang nakatulog na siya sa sobrang pagod sa buong maghapon. Ginising na lang siya ni Mon nang makarating sila sa bahay niya. Gusto niya pa sanang itanong kung paano nito nalaman ang address niya, pero siguradong si Yana ang nagsabi dito. Pasok ka. Anyaya niya pa. Sumunod naman si Mon sa kanya at iniikot ang paningin. May katulong ka? Wala. Bakit? Sobrang linis ang bahay mo. Komento pa nito. Teka, saan ka pupunta? Sa kwarto. Magpapalit ako ng damit. Agad na lumapit sa kanya si Mon at binuhat na naman siya papunta sa silid niya. Hindi niya alam pero parang bumabagal ang ikot ng mundo habang nakatitig siya sa binata. Pakiramdam niya ay may karera sa kanyang puso na nagtutulak sa kanyang halikan ito. Nababaliw ka na, Rashta. Baka lasing ka lang talaga kaya pinagnanasaan mo ang taong yan. Anang kanyang isip. Magbibihis ka na, uwi na ako. Paalam ni Mon. Bakit biglang nalukot yung mukha mo? May trabaho pa kasi ako bukas. Kung wala lang di sana. Pinagsasabi mo, di umuwi ka. Sabi ko nga, dito muna ako sa tabi mo. Natatawang sagot ni Mon pero bigla ito nagseryoso. Marahil ay napansin itong lumungkot siya. Hindi na ako alis. Huwag na malungkot. Alam mo, natatakot ako magmahal. Kasi paano kung makasakit ako o di kaya ayaw ko masaktan. Hindi niya alam kung saan nanggagaling yon. Dapat talaga ay hindi siya umiinom ng alak. Kapag mahal mo ang tao, gagawin mo lahat para sa kanya. At kung mahal ka rin ng tao na yun, hindi niya gugustuhin masaktan ka. Bata ka pa para mawala ng pag-asa sa pag-ibig.
Marami naman siguro nagkakagusto sa'yo pero baka natatakot lang dahil maldita ka. Biro pa nito. Bago pumanaw si Papa, hiniling niya sa akin na humingi raw ako ng tawad sa pamilya ng babae. Babae? May kabit ang papa mo? Napailing si Rashta. Walang ibang minahal si Papa kundi si Mama ko lang. Nung araw na inatake si Mama sa puso, nagmamadali sa pagmamaneho si Papa. May babaeng biglang tumawid ng kalsada tapos nabangga ni Papa. Isinama namin sa ospital yung babae pero sabay silang namatay ni Mama. Sana, ipinakulong ng tatay mo sarili niya. Rinig niya sambit ni Mon. Yun din yung nasa isip ni Papa pero nakiusap akong manatili na lang siya sa tabi ko kasi 8 taon lang ako noon. 7 taon ko pang nasaksihan kung paano sinisisi ni Papa ang sarili niya dahil sa pagkamatay ng 2 tao ng gabing yun. Humihikbing wika ni Rashta. Hindi naman gusto magsinungaling ni Papa dun sa mga pulis eh. Kailangan lang talaga niyang manatili sa tabi ko. Matulog ka na. Tatabihan kita. Ilang linggo ring natahimik ang buhay ni Rashta dahil walang tiyahin at pinsan na nangungulit sa kanya. Pero kasabay niyon ay ilang linggo ring niyang hinihintay si Mon para kunin ang sweldo nito. Epekto ba to ng paghalik niya sa akin kaya ako siya namimiss? Inis na idinukdok niya ang mukha sa mesa. Ma'am, may bisita po kayo. Nakangiting wika ni Yana nang pumasok sa kanyang opisina. Simon siguro. Pulong niya. Agad niyang inayos ang sarili at ngumiti. Good afternoon, Rashta. Unti-unting nawala ang ngiti sa kanyang labi nang makitang si Evans pala ang bisita. Have a seat please. Nagkausap sila ni Evans tungkol sa nasabi nito noong nakaraan. Ngunit dahil nasa kabilang iba yung kanyang isipan, ay pinagwalang bahala niya na lang ang sinabi nito. I'm not interested anymore, Evans. Gwapo ka, matalino, mayaman, at mabuting tao. Alam ko makakahanap ka pa ng iba para sa'yo. What's wrong, Rashta? Nagtatakang tanong nito. Siguro, hindi lang tayo magka-vibe. Hindi mo ba napapansin na isa lang akong trophy girlfriend sa'yo habang convenience naman kita? Sa huli, hindi magiging healthy ang relasyon natin at masasaktan lang natin ang isa't isa. Paliwanag niya. Napangiti na lang si Evans. Well, siguro nga tama ka. Gusto ko lang ang potential mo bilang nobya ko. Pwede pa rin naman tayong maging magkaibigan, di ba? Naggabot ng kamay si Rashta sa binata at nakipagkamay naman ito sa kanya. Natapos na naman ang panibagong boring na araw ni Rashta sa opisina nang pumasok si Yana. May gagawin ka ba mamaya, ma'am? Gusto mong sumama sa akin? Tanong ni Yana. Saan naman? Sa lugar kung saan mag-e-enjoy ka. Nakangiting sagot ng kanyang sekretarya. Sa kabilang banda ay inaayos ni Mon ang kanyang damit na ipamimigay kapag umalis siya. Tapos na siguro ang trabaho ko dito. Walang mangyayari kung mananatili ako sa lugar na to at mapapabayaan ang trabaho ko. Aniya sa sarili. Nagbago ng isip niya. Hindi na niya paghihigantihan ang anak ng taong pumatay sa kapatid niya. Wala sa kamay niya ang batas. Patay na rin naman ang taong yon. Miserable ang buhay ng anak nito. Ano pa ang kailangan niyang gawin? Napalingon siya sa cellphone nang tumunog yon. Hello bro, nandito ako sa bar. Lasing na lasing si Rashta. Ani Kael sa kabilang linya. Anong pake ko? Balik tanong niya. Wala ka ba talagang pake? Iiwan ko na to rito dahil nag-aaway kami ni Yana. Nalaman niya ng plano. Hulog na ako kay Yana. Wala na akong balak na pakawalan siya, dude. Send ko na lang ang address, bye. Sagot nito at agad na ibinaba ang tawag. Napatitig siya sa address ng isang bar na si Ned ni Kael. Bahala siya sa buhay niya. Matanda na siya. At alam niya ng tama at mali. Napatingin pa siya sa orasan at pilit na nag-isip ng ibang bagay. Busy talaga kahit kailan. Inis niyang kinuha ang susi ng motor at pinaharurot ang takbo papunta sa bar. Nadatnan niya pa si Kael at Yana na nagtatalo sa parking lot. Agad siyang pumasok sa loob ng bar at hinanap si Rashta. Talagang nakapang-opisina pa siya habang nakikipagsayaw. Pulong niya sa kainis na nilapitan si Rashta at hinila palayo sa lalaking kasayaw nito. Ay, ano ba? Bakit ba? Mon? Uuwi na tayo. Ma-otoridad sabi niya rito. Pilit na inaalis nito ang kamay niya sa braso nito. Bakit naman ako uuwi? Sino ka ba? Boyfriend mo. Libot mo na agad. Boyfriend? Bayad kita. Pilosopong sagot nito.
Pagkakataon niya na para ngumisi. Bayad? Sa pagkakatanda ko, wala akong kinuha o natanggap na bayad, Miss Segovia. Natulala na lang si Rashta sa kanya kaya kinuha niyang pagkakataon para hilahin ito palabas. Teka, hindi riyan ang kotse ko! Magmomotor tayo, sakay! Ha? Sakay o, isasakay pa kita. Seryosong tanong niya. Baka malaglag ako! Nakangiwing sambit ito. Doon niya lang napansin na namumulang pisngi at leeg ni Rashta dahil sa alak. Kaya yayakap ka sa akin para hindi ka mahulog. Sinuotan niya ito ng helmet bago inalalayan pa upo sa motor niya. Hinila niya pa ang kamay nito para yumakap na mahigpit sa kanya. Tahimik lang sila sa buong biyahe hanggang sa makarating sila sa eskinita. Bakit tayo nandito? Tanong ni Rashta. Hinawakan niya lang ang kamay nito hanggang makapasok sa karag-karag na bahay. Pagod ako buong maghapon at napuyat pa ako dahil sa'yo. Isa pa, ang layo ng bahay mo, kaya ikaw mag-adjust. Kaya ko namang umuwi. You see, hindi naman ako lasing. Nakainom lang ako. Walang nagtanong. Magbis ka doon, nasa gilid ng CR. Kung maliligo ka, tipirin mo ang tubig. Ayusin ko lang higaan natin. Walang tanong na sinunod na lang siya ni Rashta kaya napangiti siya. Lintik, tinamaan na yata talaga ako sa babaeng to. Problemadong anya sa sarili. Samantala, pagpasok ni Rashta sa CR, ay isinabit niya sa gilid ang shorts at shirt na pinahiram ni Mon. Nakigamit na lang siya ng sabon at tuwalya dahil nahihiya rin siya magtanong pa rito. Pero habang naliligo siya, ay bigla siyang napatili na may gumapang na ipis, kaya kinuha niyang tuwalya at ibinalot ang sarili, tsaka lumabas ng banyo. Ano nangyari? Kulat na tanong ni Mon. Napayakap siya rito at itinuro ang banyo. May ipis! Naiiyak na sambit niya. Ipis lang pala. Tapos ka na bang maligo? Tumango siya kaya pumasok si Mon sa banyo. Pero nagkatinginan sila sa isa't isa nang mahulog nito ang panty at bra niyang nakaipit sa shorts. Laban ko na lang. Ha? Anong isusuot ko? T-shirt at short ko. Maikling sagot nito. Adik ka ba? Hindi makapaniwalang tanong niya. Nakadamit ka naman. Ano problema doon? Hindi naman kita totoong boyfriend. Inis na giit niya. Para sabihin ko sa'yo, hindi kita pagdanasaan. Pumasok ka sa kwarto at magbihis. May kumot doon kung hindi ka komportable. Lalaban ko lang to para matuyo bukas. Asiwaman ay sinunod pa rin ni Rashta sinabi ni Mon. Saan siya matutulog? Tanong niya sa isip saka nahiga sa papan. Sinubukan niyang hintayin si Mon pero sa huli ay tinangay na lang siya ng antok. Kinaumagahan, pakiramdam ni Rashta ay may nakadagad sa kanya kaya sinubukan niyang alisin yon. Pero imbes na matanggal ay lalo lang bumigat ang nasa hita at tiyan niya. Agad siyang napamulat ng mata at hinampas ang parte ng katawang nakapatong sa kanya. Sira ulo ka talaga no? Inis na bulalas niya. Pupungas-pungas pa si Mon nang kintalan ng halik ang labi niya. Good morning din. Abat, hindi mo ba aalis ng hita at braso mo sa akin? Inis na tanong niya rito. Isiniksik lang ni Mon ang mukha sa leeg niya na para bang may karapatan itong gawin yon. Kagabi pang ganitong pwesto ko rito. At saka hinaan mo ang boses mo dahil dingding lang ang pagitan natin sa kapitbahay. Tsaka ipagluto mo na rin ako. Napamura na lang siya at inis na tinapik ang braso ng lalaki pero tinawanan lang siya nito. Aalisin mo ang kamay mo, puputulin ko yan. Nakakatakot Baka kasuhan mo na ako sa lagay na yan. Natatawang tura nito at kumalas sa pagkakayakap sa kanya. Magluto ka ng almusal. Aba, ano ka, prinsipe? Hindi. Pero, prinsesa kita. At saka magigib kasi ako doon sa poso. Maglalaba tayo. Ako? Ipaglalaba ka? Manigas ka. Kalipas ang pagbabangayan nilang dalawa, ay si Rashta rin ang nagluto ng almusal at naghain ng kakainin. Habang ang lalaki naman ay nag-igib ng tubig. Buong akala pa niya ay binibiro lang siya ni Mon pero tinutuon nito ang sinabing paglalabada. Hoy, kuskusin mo namang maigi yan. Ani pa ni Mon. Nagtas ng kilay si Rashta at iniangat ang sandong hawak. Itim naman to, hindi makikita ang dumi. Kahit na, edi sana, nilublob na lang natin sa tubig na may sabon tong mga to, di ba? Pasalamat ka nga tinutulungan pa kitang maglaba. Pasaring na wika niya. Hindi nga niya alam kung paano siya nito nauuto.
Hindi mo talaga alam? Anang isang bahagi ng isip niya na agad niyang ibinaksi. Kanina pa nga ako nagpapasalamat, diba? Ang laking tulong nga ng ginagawa mo eh. Halos sa lahat ng damit na nilalaban mo, inuulit kong pagkusot. Sarkastikong sagot nito. Eh ba syempre, baka magsugat ang kamay ko. Eh bakit kasi hindi ka bumili ng washing machine? Tumawa lang si Mon sa sinabi niya. Ganito bang maririnig ng anak natin sa araw-araw? Palagi na lang tayo naglalambingan. Anong anak at lambingan na sinasabi mo? Di ba love? In love ka na sa akin. Napatitig na lang siya sa gwapong mukha nito. Wala sa bokabularyo niya ang magkagusto sa isang mahirap na gaya nito. Lalo na't walang minutong hindi sila nagbabangayan. Lahat ng gusto ni Rashta sa isang lalaki ay kabaligtaran ni Mon. Oh, natulala ka na sa akin. Kalmahan mo lang, sa'yo lang ako, huwag kang mag-alala. Alam niyang biro lang yon pero ibang epekto niyon sa kanya. Sakto naman tumunog ang phone niya kaya agad siyang napatayo. Sandali. Pumasok siya sa kwarto saka nagmadaling sinagot ang tawag. Hello, Mom? Nakita mong email? Nag-back out si Mr. Kura. Malaki ang magiging epekto nito sa atin. Kinakabahang tura ni Yana. Napapikit na lang ng mariin si Rashta. Sa Lunes na natin isipin. Magpahinga ka na muna. Gagawa na lang ako ng paraan. Sa kabilang banda ay napansin naman ni Mona nagbago ang timpla ni Rashta pagbalik nito. Pagod ka na ba? Kaya ko naman na to. Hindi, okay lang. Sino ba yung tumawag? Bakit biglang lumungkot ka yata? Si Yana. May problema lang sa opisina, kaya mo na yun. Tura nito. Natapos silang dalawang paglalaba kaya pinauna niya ng maligo si Rashta para maihatid niya na rin ito sa kanyang bahay. Here's the realization. Lahat ng plano niya ay wala ng kwenta. Hindi niya inaasahan na kapag nakita niya ng personal si Rashta at malaman kung anong nangyari noon, ay bigla na lang lalambot ang puso niya. Ibang tao ang naparusahan dahil sa kapabayaan ng ama nito. Ngunit alam niya ang totoo, kaya nga gusto niyang gumanti. Pero kalokohan lang pala ang plano niya at nag-backfire yon sa kanya. Gusto mo manood ng movie? Tanong pa ni Rashta dito. Napangiti siya at inakbayan ng dalaga papasok sa bahay nito. Kung tutuusin ay may dapat siyang asikasuhin ngayong araw. Pero mas pinili niyang makasama ang dalaga. Gusto mo ng horror, pero napakamatatakotin mo naman. Naiiling na komento niya nang nanonood na sila. Eh ano mang papanoorin natin? Romance na movie, mamaya puro kissing scene lang ang nandun. Can I kiss you? Tanong niya na ikinagulat nito. Hindi niya na hinintay na makasagot ito at tinawid ng kanilang distansya. They kissed passionately. Alam niya sa kanyang sarili na hindi basta babae na lang si Rashta sa buhay niya. Alam niyang mali lalo pat hindi nito kilalang totoong siya, ngunit hindi niya rin mapigilan ang damdamin. Sure kang ayaw mong magstay? Nakalabing tanong nito nang paalis na siya. Gusto nga, pero may gagawin pa ako bukas tsaka yung motor. Babalikan ko pa sa vulcanizing shop. May pamasahe ka ba? Sandali, ikukuha. Hinila niya ang kamay ni Rashta at niyakap ito. Hinagkan niya pa ang tungki ng ilong nito. Magtiwala ka lang sa boyfriend mo, okay? Magsasabi ako kapag may problema ako, pero dapat ikaw rin. Ayokong puro saya lang ang naibabahagi natin sa isa't isa. Gawin na nating totoo to, Rashta. Gusto mo bang maging girlfriend ko? Napaawang ang labi nito kaya parang gusto niya nang bawiin ang sinabi niya. Oo, gusto kong maging girlfriend mo. Lumawak ang ngiti niya at hinalikan ang labi nito. May bibigay ako sa'yo, talikod ka. Sinunod naman siya ni Rashta. Isinuot niya rito ang isang kwintas. Harap ka sa akin. Sabi na eh, lahat naman yata bagay sa'yo. Bolero, umuwi ka na nga. Natatawang sagot nito. Ilang beses pa siya nagpaalam kay Rashta hanggang payagan na siya nito. Ngunit hindi siya sa peking bahay umuwi, kundi sa kanyang penthouse. What do you mean? Nakangising tanong sa kanya ni Kael nang puntahan siya nito roon. Huwag mo nga akong itian ng ganyan. Sabihin mo sa sekretary mong bilhin niya ang lupa. Wow! Ikaw ba talaga yan, Damon Ariel Montalvo? Bro, mahal mo na yata natitirang kadugo ng taong kinasusuklaman mo. Pangasar pa ni Kael. Pinapunta kita para sabihin sa'yo kailangan ko ng kliyente, hindi para pikunin ako. Turan niya. Eh bakit hindi na lang ikaw? Usisan ni Kael. Pwede nga lang hindi sana ginawa ko na. Pero ayokong isipin ni Rashta na hindi sa sarili niyang efforts makukuha ang kliyente.
Kilala ko ang girlfriend ko. Ma-pride pa sa Chicken Joy yun. Nakangising sabi niya. Teka, girlfriend? Di ba sex with no attachments ka? Naiiling na tanong ni Kael. Seryoso ako kay Rashta. Kaya kung ano man ang plano bago ako bumalik dito sa Pilipinas. Kalimutan na nating pareho yun. Sagot niya. Ang problema lang, hindi pa rin ako kinakausap ng girlfriend ko. Kaya dapat, sa Lunes, mauna ka magpakita kay Rashta. Ani Kael. Engot ka kasi. Paano nalaman ni Yana yun? Malamang iniisip mo na ginamit mo lang siya kahit ang totoo. Mahal mo na siya. Naiiling na tanong niya. Ikaw may kasalanan nito. Idinamay mo pa ako sa higante-higanting mong yan. Hindi mo naman pala itutuloy. Reklamo ng kaibigan niya. Binayaran naman kita. Inayos si Damon ang lahat ng kakailanganin ni Kael para makahanap agad ng kliyente. Sabay nilang trinabaho ang files na pipirmahan nilang dalawa bilang garantor. Pagdating ng Lunes ay maaga pa si Damon sa harap ng building ni Rashta. Pinapasok naman siya ng guard nang malaman nitong nobya niya ang dalaga. Ang aga mo yata, love. Nakangiting bati ni Rashta sa kanya. Napangiti siya na makitang suot nito ang kwintas na binili niya. May sasabihin kasi sana ako. Ay, ako rin. Aalis ako papunta sa bagong site na nabili namin. May ipiprint lang ako tapos diretso na ako sa site. Wika nito at yumakap sa kanya. Ang bango mo. Ano nga palang sasabihin mo? Ikaw lang. Mag-isang pupunta doon? Oo eh. Busy pang staff sa pag-aasikaso ng mga panibagong documents. Samahan na kita. Wala kang trabaho ngayong araw? At saka yung sasabihin mo pala. Natapos ko nang gagawin ko, kaya pwede na ako sumama. Ayaw mo nun, may driver ka. Aniya saka ito kinindatan. Matsiga niyang hinintay si Rashta hanggang sa maayos nito ang mga dadalhin. Agad din silang bumiyahe para makarating na maaga sa site at may napansin si Damon. Sobrang considerate niya sa akin dalang alam niya, wala akong pera. Kung pwede ko lang iabot sa kanyang black card ko, nagawa ko na. Sa isip-isip niya, huminto sila sa isang spot para makuna ng litrato ang daan papuntang site. Hiniram niya ang phone ni Rashta at kinunan nito ng litrato. Pwede bang mag-selfie tayong dalawa? Nakangiting tanong ng dalaga. Pwede naman pero dapat nakakis sa akin. Inirapan naman siya nito kaya sinet niya ang phone sa video at itinapat sa kanilang dalawa bago niya ito hinalikan. Ang daya mo naman, panay ka sa akin. Maktol pa nito na ikinangiti niya. Di, ikisin mo rin ako para makaganti ka. Nagkatawanan silang dalawa. Maya-maya pa ay nakarating na rin sila sa site. Baby, kanina pang may tumatawag sa phone mo. Malambing na wika ni Mon sa kanya. Kanina niya pa talaga balak sagutin ang tawag. Ang problema lang ay hindi siya makahiwalay sa labi ni Mon. Binuksan niya ang messages ni Yana at laking gulat niya nang malamang marami ang kliyente ay nag-avail sa site. Oh my gosh! Bakit? Ano sabi? May 3 kliyente na mula pa sa Madrid ang bibili ng property sa amin. Tapos 5 kliyente namang Pinoy ang pumirma agad ng kontrata sa bago naming project. Masayang sambit niya. Ang galing talaga ng baby ko. Payakap nga. They celebrate the unexpected blessing. Sa huli ay napagpasya nila magpalipas na lang ng gabi sa isang resort. Buhat ang dumating si Mon sa buhay niya, pakiramdam niya ay bigla na lang naglaho ang mga kamalasan niya. Baka ito talaga ang bigay ni Lord na lucky charm para sa kanya. Love, tama na yan. Alis pa tayo bukas sabi mo. Awat sa kanya ng binata. Kasalukuyan silang nasa bar ng resort at umiinom. Fine, let's go back to our room. Gustong-gusto niya kapag ipinaparamdam ni Mon na mahalaga siya. Kaya wala na rin siyang pakialam sa sasabihin ng mga kamag-anak niya. Kung isang araw, madiskubre ng mga ito na hindi mayaman ang kanyang nobyo. Rashta, anong gagawin mo? Tila kinakabahang tanong ng binata pagbalik nila sa silid. Napangiti siya at pumatong sa ibabaw ni Mon. Ano ba sa tingin mo? Rashta, tigilan mo yan, lasing ka lang. Napahinto siya tinitigan ng kanyang nobyo. Ayaw mo ba? Agad na hinawakan ni Mon ang bewang niya. Gusto, pero kasi lasing ka, mamaya hindi ako makapagpigil. Di wag ka magpigil. Panunukso niya pa. Parang naubusan ng pasensya sa kanya si Mon at ipinagpalit ang kanilang pwesto. Mas naging masuyo ang bawat paghalik nito sa kanya. Hindi niya na namalayang
Halos wala na siyang saplot sa katawan. Sabihin mo kung ititigil ko, okay? Don't. Sabi niya rito. Pinagsaluhan nila ang gabing yon. Gabing hindi niya alam na may katapusan dahil kinabukasan ay sumambulat sa mukha niya ang sikreto ni Mon. Sandali nga, Yana, kumalma ka. Wika niya habang nakatanaw kay Mon na nagluluto ng tanghalian. Kausap niya ang sekretarya sa kabilang linya. Mama, hindi ko kayang maglihim sa'yo. Marami kang naitulong sa akin at sa pamilya ko. Trinato mo akong parang kapatid na rin at alam kong pinagkakatiwalaan mo ko kaya ayoko maglihim sa'yo. Saad ni Yana sa kabilang linya. Napakunot ang noon niya dahil minsan talaga ay may pagka-OA ang kanyang sekretarya. Ano ba kasing sasabihin mo at umiiyak ka agad? Nalaman ko kasing nagsinungaling sa akin si Kael. Humihikbing sagot nito. Ano namang connect ng jowa mo sa akin? Ayusin niyo muna baka na-misunderstood mo lang si Kael. Wika niya. Hindi basta trabahador lang si Kael. Isa siyang bilyonaryo na nakatira sa ibang bansa. Marami siyang ari-arian at koneksyon. Hindi aksidente ang pagkakakilala ko sa kanya. Ani Yana. Natigilan siya at inisip kung anong ipinupunto ng babae. Ibig sabihin, kasama mo ba siya? Hindi ko lubos na alam ang totoo pero ang tanging alam ko ay gusto niyang makaganti sa'yo. Tatay mo nakapatay sa kapatid niya, Rashta. Kaya nasisiguro kong ginagawa niya lahat para madurog ka. Bumalik ka na rito, please. Humihikbing pakiusap ni Yana. Huwag ka mag-alala sa akin. Hindi niya ako sasaktan ng pisikal. Babalik na ako dyan. Pakiramdam niya ay namanhid siya ng mga sandaling yon. Ang gulo-gulo ng utak niya. Ibinaba niya ang tawag at nanghihinang naupo. Lahat ba ng ipinakita ni Mon sa akin ay hindi totoo? Lahat ba ito ay kasama lang sa plano? Anang kanyang isip. Baby, bakit tulala ka? Nagtatakang tanong ni Mon na tinabihan siya. Hindi niya maitago ang sakit na nararamdaman. May totoo ba sa lahat ng to? Ha? Alam ko na. Nasabi na niya na kaya hindi mo na kailangang magsinungaling pa. Wika niya. Napamura ng ilang ulit si Mon at sinubukang hawakan ang kamay niya. Magpapaliwanag ako. Nakikinig ako. Matagal ko ng plano na balikan ng pamilya mo. Hindi ko nagawa agad noon dahil kailangan kong pagsabay ng pag-aaral at paghawak ng kumpanyang naiwan sa akin. Lahat ginawa ko para maging malinis ang plano. Pero nang gabing nagkukwento ka tungkol sa aksidente, bigla na lang nagbago ang plano ko, Rashta. Ang una nating pagkikita. Kasama yun sa plano? Hindi. Nagulat na lang ako nang makita kita sa gitna ng highway. At saka kaya rin hindi na ako nagpakita sa'yo pagkatapos ng party nyo. Ibabalik na ako ng Madrid. Wala na akong balak na ituloy ang plano kasi ayokong makita na sasaktan ka. Alam mo naman sigurong hindi ako basta naniniwala, hindi ba? Inalis niya ang kwintas na ibinigay ni Mon at iniabot dito. Mahal kita eh. Pero mahal ko rin ang sarili ko. I think we needed space. Pagkasabi niyon ay pumasok siya sa silid at iniwang nakatulala si Damon. 3 buwan ng matuling lumipas. Nang makabalik si Rashta galing sa resort, ay hindi na muling nagpakita sa kanya si Mon. Ang masama pa, pinagkaguluhan ng mga taga-ibang bansa ang litrato nila ni Damon na in-upload niya sa social media. Madali naman yung i-delete pero ewan niya ba sa sarili niya. Sis, nawala ng mga bashers. Sabi sa SOCMED, nagbanta raw si Mr. Montalvo na kakasuhan ng sino mang mambash sa post mo. Aniya ni Yana. Hindi niya napinansin ang sinabi nito dahil nabasa niya na rin yon kanina. Wala bang files galing sa kliyente? Nasa table mo na. Sagot nito. Mamaya pala sa labas ako kakain. Hindi siya nagkomento dahil alam niyang kasama nito si Kael. Napapaisip tuloy siya na baka dapat ay hindi na siya nanghingi ng space kay Damon. Sa huli ay mukha siya lang pala ang apektado. Kung gusto niya talaga ako, gagawa siya ng paraan. Pero mukhang hindi naman niya ako ganun kagusto. Aniya sa isip. Nang mapag-isa siya sa opisina, ay roon na siya naluha. Kahit anong pagpapanggap niya na hindi masakit ang nangyari, ay palagi pa rin siya nasasaktan. Sa sobrang taas ng standard ko, napunta pa ako sa taong may
Galit sa tatay ko. Naagaw ang atensyon niya ng tatlong magkakasunod na pagkatok sa pinto. Inaayos niya pan sarili nang bumukas iyon, kaya inis niyang tinignan na pumasok. What the? Usal niya sa isipan. Pilit niyang itinago ang pagkabigla at tumayo para lapitan ng panauhin. Anong kailangan mo? Good afternoon. Ayan, Damon Ariel Montalvo. I'm here for my girlfriend. Nakangiting wika ng lalaki. Dahil sa sobrang taas ng pride niya, ay inirapan niya ang binata. Wala kang girlfriend sa opisina na to. Baka nasa labas. Pakihanap na lang. Galit ka pa rin ba sa akin, love? Malungkot na tanong nito. Wala akong galit sa'yo. Baka ikaw, meron pa. Ibuhos mo na para isang sakitan na lang. I'm sorry. Mag-usap naman tayo, Rashta. Napapagod na ako eh. Napapagod saan? Nagpapatawa ka ba? Sarkastikong turan niya. Pumunta ako rito para ipalala sa yung girlfriend pa rin kita. Ibinigay ko ng space na hinihingi mo at hindi na ako makapaghintay ng susunod pang buwan para lang sa space na yan. Dahil baka mapunta ka na sa iba. Seryosong turan nito. Nagtataka naman siyang napatingin kay Damon habang patuloy ang pag-atras dahil papalapit ito. Naramdaman niya na lang na tumama ang likod niya sa mesa kaya alanganin siyang napalunog. Anong akala mo? Hindi ko alam na pumupunta dito si Evans. Lamang na lamang naman ako sa kanya sa kahit anong aspeto. Mayabang na sabi nito saka itinukod ang kamay sa magkabilang gilid niya. Lamang saan? Sa lahat. Sagot nito saka idinampi ang labi sa kanya. Kusa siyang napapikit ng kagati ni Damon ang ibaba ng labi. Mabilis niya ring tinugon ang halik nito na halos pagsisihan niya nang maramdaman ang pagngiti nito sa pagitan ng kanilang labi. Kita mo na, lamang talaga ako sa kanya. Kasi, mahal mo ko. Sino may sabi sa'yo? Ikaw. Nakangiting tugon nito. Tigilan na natin ang taguan na to. Kung galit ka pa rin sa akin di magalit ka. Handa ako sayuin ka. Wag mo lang akong hinga ng space na yan. Tinotoo ni Damon ang sinabi nitong pagsuyo. Araw-araw ay nakakatanggap si Rashta ng iba't ibang klase ng bulaklak. Tuwing tanghalian ay sabay silang kumakain kahit na may kalayuan ang distansya ng penthouse nito sa opisina niya. Para na kasi naiinis sa sabi ni Rashta habang nakahawak sa kamay ng kanyang nobyo. Ayaw mo? Bahala ka. Agad siyang sinundan ni Damon at pinagsiklop ang kamay nila. Masyadong mainipin talaga to. Nahihiya rin kasi ako. Nahihiya? Halos isang oras na tayo sa sasakyan. Mamaya niyan, maabutan na tayo ng dilim dahil sa hiya-hiya mo. Tumiretso sila sa isang museo. Maingat na inilapag ni Rashta ang bulaklak habang si Damon naman ang nagtirik ng kandila. Hi Papa, hi Ma. Paunang bati niya sa puntod ng kanyang mga magulang. May kasama ako ngayon. Siya nga pala si Damon. Boyfriend ko po. Mabait po yan kahit na mukhang suplado. At saka may gusto pala siyang sabihin sa'yo pa. Sir. Pasensya na po kung pinagplanuhan ko ng masama ang anak niyo. Kung ano man ang nangyari nun, pinapatawad ko na kayo. You may rest in peace wherever you are right now. Pangako, iingatan ko po ang unika iha niyo. Napangiti si Rashta. Hindi niya inaasahan ang plot twist na iyon sa buhay niya. Akala niya ay tatanda na lang siyang dalaga dahil sa malakas sa personalidad. Pero nang makilala niya si Damon, pakiramdam niya ay nasa loob na siya ng isang pelikulang ang dulo ay happy ending. A few months later, oh my gosh! Mag-uumpisa na talaga! Excited na bulalas ni Yana. At susunod ka na, paglabas ng inaanak ko. Natatawang tugon ni Rashta. Ilang sandali pa at pinuntahan na siya ng organizer. This is our most awaited moment. Samantala ay bumukas ang dalawang malaking pinto ng simbahan at tumugtog ang musika. Napangiti si Damon na makita ang babaeng minsan niyang isinumpa. Lahat ng alaala nila noon ay parang nanunumbalik sa kanya kaya hindi niya mapigilan ang maluha. Ikaw ang pinakamagandang bride na nakita ko. Nakangiting puri niya sa kanyang bride pagtapat nito sa kanya. Well, ikaw naman ang pinakagwapong groom sa balat ng lupa. Ani Rashta at sabay sila naglakad papunta sa harap ng pari. Ang seremonyas na ito ay inorganisa ng simbahan upang saksihan at basbasan ng dalawang taong nais magsumpaan. Kaya naman, bilang tagapanguna ng simbahang ito,
Nais kong itanong kung may nais bang tumutol sa kasalang ito. Simula ng pari. Laking pasasalamat ni Damon nang walang nagtaas ng kamay dahil paniguradong palalabasin niya ang sinumang tututol. Kung wala, maaari na nating simulan ang kasal. Nakangiting wika ng pari. Nagbasa ito ng ilang bersikulo sa Biblia bago humarap sa kanila. Ikaw ba, Damon Ariel Montalvo, ay handang samahan sa hirap at ginhawa si Rashta Segovia? Yes, Father. Mabilis sa sagot niya. Pumaling ang pari kay Rashta. Ikaw naman, Rashta Segovia. Handa ka bang magpasakop sa iyong asawa at maging kahati niya sa kalungkutan at kaligayahan? Yes, Father. Ang pag-ibig ay hindi lang natatapos sa kilig at saya. Ikaw ba, Damon Ariel Montalvo, handa ka bang sama na magiging asawa mo sa sakit at kalusugan? Muling tanong ng pari. I do, Father. Rashta Segovia, handa ka bang mahalin ang iyong kabiyak sa kabila ng anumang bagay na maaari yung hindi pagkasunduan? Yes, Father. I do. Sagot ni Rashta. You may say your vows. Nakangiting tura ng pari. Pumarap sila sa isa't isa. Sabi nila, walang perpektong babae sa mundo. Kaya nung nahulog ako sa'yo, bigla na lang gumulo ang sistema ko. Napatanong pa ako kung totoong mundo ba itong kinamumulatan ko dahil nakakilala ko ng isang babaeng perpekto. You brought the good sides of me. Hindi ko naisip na may milagro pala talaga sa buhay ng isang tao. Milagrong nagkatuluyan tayong dalawa sa kabila ng mga pasanin natin sa buhay. Kaya, pangako ko sa'yo, mamahalin kita kahit natupakin ka. Sasamahan kita sa lahat ng gusto mo at willing ako maging libreng photographer mo. Nakahanda na rin palagi ang mga pako sa tuwing maghihintay sa'yo habang nag-shopping ka. Laking pasasalamat ko dahil ikaw ang para sa akin. Mahal na mahal kita. Higit pa sa inaakala mo. Sa'yo at sa'yo lang ako. Rashta Segovia Montalvo. Nakangiting sambit ni Damon. Sunod namang kinuha ni Rashta mikropono at naluluhang tumitig sa kanya. Dati, nagtatanong na ako sa Panginoon kung may lalaki ba talagang kayang pakisamahan ng ugali ko. Then, after years of waiting, God gave me you. Isang lalaki na hindi lang ako minahal kundi pinipili rin ako sa araw-araw. I promise to make you happy. Ipagtitimpla kita ng paborito mong kape hanggang sa araw na sasabihin na natin sa cashier ng restaurant na may senior ID tayo. Growing old with you is my dream. At pangakong kahit sa araw na maputi na ang buhok mo, ay hawak kamay pa rin tayo. I love you. I love you, my Damon Ariel Montalvo. Patunay ng Panginoon ang siya nakakaalam ng lahat. Dalangan ko na tunay ang inyong intensyon sa isa't isa. Kapayapaan at pagmamahala ng isinasagisag ng singsing pangkasal kaya nawa. Maging iisa kayo hanggang sa dulo. Ang basbas ay nagmumula sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Sina Damon Ariel Montalvo at Rashta Segovia Montalvo ay ganap ng mag-asawa. You may now kiss the bride. Nakangiting anunsyo ng pari. Maingat na kinabig ni Damon ang kanyang asawa at iniangat ang belo nito. Tinawid niya ang pagitan nilang mag-asawa hanggang sa mapaliyad si Rashta. I love you, Rashta. Mahal din kita, Damon. Ang sabi ng iilan, may tinatawag talagang invisible thread na kahit iwasan, layuan, hintayin o hanapin ay kusang darating. Dahil kung para sa iyo ang isang tao, ang universe nang bahala kung paano kayo pagtatagpuin. The end. Kung nagustuhan niyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. Salamat!